Hindi minabuting kausapin si Kuya tungkol sa kanyang nararamdaman. Gandang araw, Katie. Hello po. I just wanna... Di ko kaya mag-open sa housemates po. I just wanna finish my story here. Maaari. Salamat sa paglapit mo. Thank you po. I stopped going to school. Which is napaka-selfish na decision, di ba? Di ko alam kung anong isip ko nun eh. Tanga-tanga ko talaga. Kaya ngayon, I really wanna go to college, but I think my parents are scared that I'll do the same thing. Mom, Dad, sorry talaga. When I get back, I promise I'll make you proud. I'm gonna finish college. I'm gonna get a business. And I'll be a producer. Lahat yan, I'll do that for you. Maganda ang mga intensyon mo. Huwag mong maliitin ang mga pinagdaanan mo. Sa panahon ngayon, Katie, importanteng bagay ang mental health. At isa ako sa mga sumusuporta nito. Thank you po, Kuya. Yung pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi mali at hindi mas lalong pabigat. Siguro, KD, ang gusto kong malaman mo, kung sa palagay mo ay pabigat ka at mahirap intindihin, patunay ang mga housemates mo na hindi ito totoo. Anong tumatakbo sa isip mo? How do I face the housemates now? I didn't mean it. I just walked out because I didn't, parang self-defense ko po yung pag-walkout eh. Gusto mo bang malaman kung anong napansin ko? Ano po, Kuya? Tama ka na umalis ka. Na pinili mo mapag-isa. Pero napansin mo ba na hinayaan ka ng mga housemates mo? Opo. Kasi sa palagay ko, hindi mo naikikwento sa kanila. Nararamdaman nila yung pinagdaraanan mo. At kahit hindi nabanggit ang mga salita, dama naman ng puso nila ang gusto mong mangyari. At nilirespeto nila yun. Opo. Ano sa palagay mo? I'd like to apologize to the housemates now po.